lumalapit sa kanya, ibig makinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi kay Simeon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simeon, "Guro, magdamag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapak sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Naggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ngayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang makitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating mga bisita na nandirito na kasama natin kasalo physically sa ating banal na misa. God is good. Sobra-sobra. Grabe. All the time. Siyempre. Nakalimutan nyo na po yata. Marami na nga pala. God is good. Sobra-sobra. Grabe. All the time. Siyempre. Siyempre. Palakpakan po natin ang Panginoon. May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang gusto ma-bless ni Lord? Pakitaas po ang kamay. Of course, lahat po tayo. Hindi po ba? Sino po sa inyo ang gustong makatanggap ng maraming grasya? Taas ang dalawang kamay. Of course. Kung pwede nga, pati dalawang paa itataas. Hindi po ba? Sino po sa inyo ang gustong maging masaya? Asang kamay? Of course. Lahat po tayo. Ano po ba ang sikreto para tayo ay pagpalain, bendisyonan, at makatanggap ng umaapaw na grasya galing sa Diyos? I want you to remember these three things, my dear friends, to help you to be blessed by God. Tatlong paraan para mas pagpalain ka. Meron na po tayong pagpapala pero hindi po ba parang kulang pa rin? Gusto natin ng mas marami pa. Amen? The first one, remember this, don't pretend, be yourself. Ulitin ko po, don't pretend, be yourself. Remember, God does not bless us for who we pretend to be, but God blesses us for who we are. Ang ganda po, no? Marami pong mga tao kasi ang nagpapanggap. Di po ba? Araw-araw, nagsusuot tayo ng maskara. Maraming mga tao, nagbabalat kayo. O sa madaling sabi, marami dyan, plastic. Amen? Tandaan niyo po, ang mga plastic, o sa termino ng ating Panginoon, hipokrito, nagpapanggap artista, ay hindi pagpapalain ng Panginoon. Pero kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, dapat maging totoo ka sa Kanya at sa ibang tao. Aminin mo
kapatid, kung ano yung nangyayari sa iyong buhay. Tingnan niyo po, si San Pedro, hindi siya nagpanggap sa harap ng ating Panginoon. Sinabi naman niya ang totoong nangyari. Sabi niya, Panginoon, buong gabi na kami na nangingisda, wala pa rin kaming nakuha. Honest siya. Totoo siya sa ating Panginoon. At dahil hindi siya nagsinungaling, dahil hindi siya naging peke, tingnan niyo po, binasbasan siya ng napakaraming huling isda. Hindi ko po alam kung gumagamit po kayo ng Waze o ng Google Maps. Kung gusto mong makarating sa isang lugar, gagamitin mo yung app na tinatawag nila. Isa po sa unang-unang itatanong sa iyo, nasaan ka ba? Can I use your location? Hahanapin ka muna doon sa mapa bago kanya ituturo kung saan mo gustong pumunta. Isipin niyo po yun, kapatid, parang ganyan din pagdating sa ating relasyon sa Diyos. Meron ka mang gustong puntahan, ang Diyos gusto kanyang dalhin sa isang tadhana, sa isang blessing, pero kailangan maging tapat ka, maging honest ka. Huwag ka magsisinungaling sa Kanya, nasaan ka ba ngayon sa iyong buhay? I think that is a very important question that we should answer. Where are you now in your life? Huwag mong ikukubli, huwag mong itatago yun sa Diyos. Maraming mga tao ang nabibigo, hindi dahil meron silang maling ginawa, kasi hindi nila matanggap kung nasaan sila o kung sino sila. Halimbawa na lang po, paano ka papayamanin ng Panginoon? Kung naman nag-feeling mayaman ka, amen? Kung nakikipagsabayan ka dun sa mga may kaya, maghihirap ka talaga. Order ka pa ng order sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Wala ka naman talagang pera. Punong-puno ka na ng utang. Paano ka magkakapera kung mas marami pa ang lumalabas kaysa sa pumapasok sa iyo? Sila yung mga naghihirap. Sila yung mga hindi nila matanggap. Talagang mahirap sila. Hindi po ba? Kaya naghihirap ka dahil nagpapanggap kang mayaman. Hindi po ba? Kung gusto mo talagang yumaman, dapat ilugar mo ang iyong sarili. Live within your means. Kung wala ka talagang pera, aminin mo. Huwag kang mag-feeling artista. Amen? Kasi kapag humble ka, mas pagpapalain ka ng Panginoon. Paano gagawin ng Diyos na masaya yung inyong relasyon na mag-asawa? Nagpapanggap ka na binata o dalaga. Habang hindi mo matanggap ang iyong asawa, kung sino siya, anong ginawa niya, anong ugali niya, talagang maghihirap kayo. Hindi gaganda ang inyong pagsasama. Paano pa rin papagalingin ng Diyos? Hindi mo matanggap yung iyong sakit. Ang dami pong ganyan. Hindi po ba? Nahihiya sila na sabihin sa kanilang pamilya yung sakit na kanilang nararamdaman. Kapag tinatanong sila, anong nararamdaman mo? Anong masakit? Anong sagot? Dahil iniintindi ang kanilang pamilya. Wala. Bayaan nyo na lang ako. Tulog lang po. Magpapahinga lang ako. Pero sa totoo, namimilipit na sa sakit. Hindi po ba? Dahil tinatago, nagpapanggap na okay lang. Ganyan ako dati. Tagal ko nag-self-denial. Ilang taon din akong self-denial. 3 years siguro akong self-denial. Sabihin kung ano ang totoong nararamdaman mo. Kung hindi mo aaminin ang iyong sakit, wala kang kagalingan na matatanggap. Amen? Minsan po, mayroong mga nagtatanong sa akin, sinasabi, Father, hindi ka ba nauubusan ng sinasabi mo sa homily? Ba't ang dami niyo pong alam sabihin? Saan niyo po kinukuha? Ito po share ko po sa inyo. To be honest with you, opo, nauubusan din ako. Opo, napapagod din ako. Pero alam niyo po, kapag hindi ko na alam yung sasabihin ko, ito po gabi-gabi ko pong ginagawa ito. Pumupunta po ako dito sa loob ng simbahan. Pag wala na pong tao, ako lang po mag-isa, nakatitig po ako dyan sa krus.
nananalangin ako, kinakausap ko ang Panginoon, sinasabi ko, Lord, ubus na ako. Lord, wala na akong alam sabihin. Lord, nalilito ako, hindi ko alam kung anong ihuhumili ko sa mga tao. Tatahimik lang po ako, makikinig ako, at ilang saglit, alam niyo po, meron nang ipapaisip ang Panginoon sa akin. Nagiging totoo po ako sa Diyos. Kaya naman, binibigyan niya ako, pinupuno niya ako sa kanyang karunungan. So I want you to remember that that is the first secret to be blessed. God will bless you for who you are, not for the person you pretend to be. But secondly, remember, follow the Lord's way, not your way. Ulitin ko po, follow the Lord's way, not your way. May kasabihan po that stupidity is doing the same thing over and over again, expecting different results. Yan po yung kamangmangan eh. Ulit-ulit mong ginagawa, iniisip mo na merong ibang bunga at mas magandang resulta. Pero kapatid, kung hindi naman talaga umuobra yung iyong ginagawa, palitan mo yung paraan mo. Amen? Bago mo sundan ang iyong isip at puso, kailangan una nating sundan ang Espiritu ng Diyos. Bago mo sundan kung anong nararamdaman ng iyong kalooban, sundan mo muna ang kalooban ng Diyos because you will never go wrong in following God's will. Tignan niyo po, balikan niyo ang ating kwento, si San Pedro, sinundan yung pamamaraan ng Panginoon. Jesus said to St. Peter, put down your nets, put it in deeper waters. Kaya naman hindi pala sila nakakahuli dahil napakababaw lang ng kanilang mga lampat. Nung sumunod sila dun sa paraan ng ating Panginoon, dun lang sila nakahuli. Hindi kakaunti, kung hindi sobrang dami. Magandang itanong po yan, ano ba ang mga paulit-ulit kong ginagawa na wala naman talagang magandang bunga o resulta sa ating buhay? Kung hindi na po effective, yung pagsisigaw mo sa mga anak mo, hindi naman tumitino, lalo pag tumitigas ang kanilang mga ulo, tigilan mo na. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Nag-uubos ka lang ng boses. Hindi po ba? Kung wala naman talagang epekto, yung pagtatampo-tampo mo, yung bang hindi mo na lang biglang kikibuan yung iyong asawa. Kung naman lalo lang siyang nagagalit at naiinis sa iyo, bakit hindi mo palitan ng iyong pamamaraan? Sinubukan mo na bang maging sweet, maging mabait? Palitan mo yung technique mo, hindi na epektibo. Kapatid, kung dasal ka na ng dasal sa Diyos, at hindi naman sinasagot ng Diyos, yung iyong panalangin, hindi mo nakukuha ang iyong hiling, papalitan mo ba ang dasal mo? Hindi. Ang dapat palitan mo at baguhin mo ay ang iyong pamumuhay. Amen? If God does not bless you, don't change your prayer, but change your attitude, but change your lifestyle. Dahil ang nagiging hadlang para hindi mo makuha ang grasya ng Diyos ay ang iyong pagkakasala. Amen? Remember that sinfulness is doing the same old bad thing over and over again. Ang tanong, kapatid, ano ba yung kailangan mong baguhin sa iyong pag-ugali, sa iyong ginagawa, sa iyong pagkatao para matanggap mo ang pagpapala ng Diyos? Magandang itanong din po, ano ba ang gustong ipagawa ng Diyos sa iyo? What does God want you to do now in your life? Follow the Lord's way, not your way, and you will be blessed. Amen? Third and last, kahuli-hulihan, believe that God believes in you. Believe that God believes in you. Ang mga pinipili po ng Diyos, hindi naman yung mga magagaling, matatalino, mayayaman. Ang pinipili ng Diyos, pinapagaling niya at pinagyayaman niya. Ito pong mabuting balita, mga kapatid, na lahat tayo, lalo na ikaw, pinili ka ng Diyos.
Say Amen. that to yourself. I am blessed because I am blessed because I chosen. am chosen. Ako'y pinagpala dahil ako ay pinili ng Diyos. You have been called. You have been chosen by God. And those who have been called and chosen by God are always blessed by Him. Kaya huwag kang matatakot. Dahil pinili ka ng Diyos, pinutulong ka niya ng kanyang tulong, ng kanyang awa, ng kanyang grasya. Kapatid, huwag mong sasabihin na may sakit ka, nakaratay ka ngayon sa iyong kama, pinipili ka pa rin ng Panginoon. Meron ka pa rin special na misyon. Amen? Huwag mong sasabihin na wala kang pera, pinili ka pa rin ng Diyos kahit na marami kang utang. Huwag mong sasabihin na depressed ka dahil kahit na mga nadulungkot, mga makasalanan, pinili ng Diyos. Tingnan nyo nga po, balikan nyo ang ating ebanghelyo. Si San Pedro, inamin niya sa Panginoon, Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi ako dapat sa iyo. Makasalanan akong tao. Pero kung sino pa yung may kasalanan, siya pang pinili ng Panginoon. Kahit na mga makasalanan, ay kaya pa rin punuin ng grasya ng Diyos. Remember that God chooses not the qualified, but God qualifies those whom He chooses. Balikan niyo man po ang Biblia, ang pinili ng Diyos para harapin ang higanting si Goliath ay isang maliit na bata, si David. Ang pinili ng Diyos para harapin ang hari ng Ehipto ay si Moises. Ang pinili para harapin 450 mga propeta ng Diyos-Diyos na si Baal ay si Elijah. Ang pinili ng Ama para buhatin ang krus para iligtas. Isang katahid ay ang ating Panginoon Jesucristo. Pero kung titignan niyo po ang buhay ng mga tao ito, meron silang mga pagkukulang. Si Moises, meron po siyang pagdududa sa kanyang sarili. Si Haring David, napakabata niya, pero nilabanan niya. Yung mas matanda sa kanya, mas malaki sa kanya. Itong si Elijah, di ba, na-depress siya, gusto na nga niyang pamatay eh. Ang ating Panginoon, bago niya binuhat ang krus, pinagpawisan muna siya ng dugo. Ang kapatid, huwag mo titignan ang iyong pagkukulang. Pero tingnan mo ang Diyos na nagpupulo sa iyong pagkukulang. Huwag kang mag-aalala, huwag kang matatakot. Kahit na ang inaarapan mo ngayon, napakabigat, napakahirap, dahil hindi ka naman hahayaan ng Diyos na humarap sa mga pagsubok ng wala kang pagpapala. Sa likod palagi ng pagsubok, kung ikaw ay kakapit sa Diyos, may naghihintay na gantimpala. Amen? Napakaganda po nung sabi ni Father Feloni, hindi ko po alam kung kilala niyo siya. Isa po siyang Argentinian priest na tumira po dito sa Pilipinas. Siya po ay parte ng Diocese of Navaliches. Maaaring nakikita niyo po siya sa social media. At sa kasariang palad po, siya'y pumanaw. 52 years old because of cancer. Napakasipag pong tao at may malasakit po siya sa ating mga Pilipino dahil ang kanya pong pinaka-mission ay tumutulong sa mga mahihirap at sa mga drug addict. Pero nakakalungkot, kung sino pa ang tapat, sino pa masipag, siya pa ang kinuha ng Diyos. Pero kahit na agad po siyang kinuha ng Panginoon, meron pong iniwan na legacy o alaala si Father Feloni. Napakarami po niyang na-inspire na tao. At hindi ko po makalimutan itong sinabi ni Father Feloni na gusto ko pong iwan din po sa inyo. Sabi niya, if you're in an impossible mission, you are actually in a miracle situation. Ganda po, no? If you are in an impossible mission, you are actually in a miracle situation. Kaya, huwag mong iisipin na kung saan ka dinala ng Panginoon, mahirap man niya, huwag mong iisipin na ikaw pinaparusahan niya. Kaya, dinala ka sa isang mahirap na sitwasyon kasi gusto magpakita ng isang milagro, ng isang himala ang Panginoon. Mahirap po ang pinapagatawa ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin. Meron tayong mga iba't ibang na dinadala na krus o pagsubok sa ating buhay. Pero kapatid, maniwala ka, ang Diyos, pinili ka niya para daanan mo lang
yung problema niyan. Kasi naniniwala siya sa iyo, nakakayanin mo. Amen? At kung di mo man kaya yan, maniwala ka sa Kanya, siyang may kaya para bigyan ka niya ng lakas na malampasan mo yung subok na yan. So my dear friends, please remember and hold on to these 3 wise teaching words for you. Help so that you can be more blessed today and every day. Number 1, don't pretend to yourself. Second, follow the Lord's way, not your way. Third, believe that God believes in you. Amen. Sumasampalataya ako Sa Thank you.